Hello YouTube people, ito na naman po ang inyong kapaglingkod na si Ethan Craftsman. Ito po yung plotter gauge ng CG100 na ilalagay ngayon natin sa tank. So ayusin muna natin wiring dito dahil may connection na tayong wiring dito. Testing natin ito, i-jack lang dyan. Pero ang gagawin muna natin ay i-attach natin yung ground dito sa motor. Kailangan may ano yan naka-ground kasi yung isa, tapos yung isang yellow ay nakalagay sa doon sa fuel plotter natin dito. Ano yung yellow? Ito bali, ito yung yellow natin, yung yellow. Tapos ito isa ground. Pero sabi nila kahit alin dyan daw ang ilagay mong ground, pwede. Pero dahil sinubukan na natin para makita natin na kung patok ba, yan. So nailagay na natin na ganyan. So itatry ngayon natin na i-jack to. Tingnan natin kung ilapit muna natin dito yung ating camera dito sa ating speed meter para makita kung may response na. Pag inon natin, kasi nakikita natin nagbi-blink pa yung red natin. So ito na yung plotter. Pag ginalaw natin na pag ganun dito, yan, nakita nyo na positive na tumataas talaga siya agad sa makarating sa dulo. Yun yung time na masasabi natin na full na yung ating gasoline. So pagka binababa natin ng konti, makikita mo yung changes. O yan o, tingnan mo yung pinaka-level. O yan o, empty na. Dahil wala na, hindi na natin yung hinahawakan. Pag ginalaw natin ng konti, yan o, may 1 bar. So, it means positive talaga na meron sa supply. O, okay na. Ngayon, yung tank naman ang aanin natin ito. Yung tank naman ang aasikasuhin natin. Yan, naka-prepare na yung mga gamit natin. Tatanggalin muna natin ito para hindi istorbo. Kailangan magsapin kayo para hindi nagagasgas yung tangke nyo sa ano. Yan. Sa muna natin ito. Tanggalin natin ito para hindi istorbo. Nakita nyo. Nakita nyo yung ano, yung ating ano ron, nakita nyo yung dumi. Ayun yung dumi oh. Kaya napaka-importante rin na minsan pala kailangan binubuksan din natin yan. Yan yung dumi oh. Ilasan mo natin. Secure muna natin to. So gagamit tayo ng tape, masking tape, para masulatan natin yun dito. Kumbaga ano natin, malinyahan natin. Para may tanda tayo doon sa gagawin natin. Tapos itong guide natin kasi ito, yan, nakaganyan yan eh. Ganyan ang ano yan, so nakaganyan. Kung iaano yan, ganyan yan, nakaganyan. So tatandaan natin kung paano nating mamarking pag ganyan rin. Lawas muna natin to. Balik na lang natin later on. Yan. Balik natin to. Ito bali yung diameter ng butas. Kasi ang importante yun sa butas na yun. Ay yun dun. Yan. Yung butas na to, yun yung papasukan nito eh. Ito, yan eh. Mas makapasok lang to, ganyan ang ano yun eh, posisyon yun eh. So, ngayon, para sure, balik na natin to dito. At itabi na muna natin para hindi siya marumihan. Gagamit tayo ng bala na
4mm 5 by 32 na na talim ng barena. Yun ang gagamitin natin sa pagbubutas doon. Kaya lang ito, importante rin to, puncher, para may tanda yung natin. Kailangan sigurado tayo sa yan. Bubutasan nyo muna ng maliit na to, pang maliit na talim. Yan, bago nyo butasan dun sa talim na sinabi ko, itong mga 4mm, kasi mahirapan siya pagka malaki kagad. So magpapalit tayo ng talim. Yan, itong 4mm naman ang gagamitin natin. Wala naman. Ngayon, sukatin ngayon natin itong torno yung lalagay natin. Pasok pa siya, kulang pa. Ibig sabihin, nagpapalaki pa yung butas niya. Kasi mahirapan tayo magpasok niya pagka hindi natin yan kailangan ipapaluwag pa siya. So, be careful pag gumagamit kayo ng mga ganito. Hindi natin malalaki. Kailangan bawat isa equal para hindi sumobra. Yan, para yung sakto-sakto lang. Yan ganyan yung sakto lang natin na may yung sa kabila naman. Slowly but surely, para tayo. Ayan. Okay na siya, okay yung niya, okay yung lapat niya. Ngayon, dito naman tayo magbubutas niyan. Yun yung bubutasan natin. Hello, ang ginamit ko pa lang ng mga talim ganito. Gumamit ako rin ng ganyan para makorte yung ganyan na butas. Talagang mahirap siya dahil may pagkamatigas siya. Then gagamit tayo ng mga kikil para mapili natin, kasi ang niyan, ang labas niya dapat ito ay makapasok dito. Yan naipapasok na natin ito. Konti na lang, ibig sabihin yun, okay na pala to. Tutusin, okay na to. As you can see, saan tumatama? May tumatama, yan. Nagpapabawas ng konti rito. Yan kasi ganyan ang posisyon yan ganyan ang posisyon yan. So it means magpapabawas ka ng konti dito. Nakita natin, ayan nagpapabawas pa ng konti rito, banda ron. So yun nagpapabawas pa ng konti banda ron. Kaya ang gagamitin natin pambawas din na ito na lang. Ito, Kikilan na lang natin ng ganito.
ito. Kaya napaka-importante talaga na may mga tools tayo na ginagamit para maano natin. So, ano lang natin, wag lang natin hihintayin na actual. Para yung magiging butas natin ay masasabi natin na swak na swak. Yun, okay na siya. It means okay na. Okay na siya. Ang gagawin natin dito ay lilinisin lang natin yan. Lilinisin natin ang tangke loob kasi nalagyan ng ano yan. Nalagyan ng yan yung mga fiber na ganyan. So lilinisin lang natin. Then isasalpak na. Ngayon, natornilyo natin. Ilagay natin ito. Yung tignan nga natin kung sinasabi nila walang tatagas. Sabay na yung paglinis natin. Lalagyan natin ang gasolina banda ron. Aalugin natin. Banda rito dapat yung gasolina. At alugin natin. Tingnan natin kung may tatagas. Lagyan natin ang gasolina. Ito na rin ang gagamitin natin na panghugas. Wala siya tumagas, oh. Wala. Kaya lilinisin na natin yung tangke niyan at titignan na natin kung okay na. Kung okay na yung fuel gauge na plotter na nilagay natin. Ngayon nalinis na natin, so lalagyan natin 1.5 liters. Anong mangyayari? Kung 1.5 liters ang nilagay natin, mga ka-YouTube. So, testingin ngayon natin, lalagay natin ngayon sa ating motor. Tapos muna natin yung ating tripod para makita nyo if ano ba, iba yung nagawa natin dito sa likod, walang tumatagas. Wala talaga. Siyempre yan para maganda yun. Ito yung ano natin na pwede natin mamaya dito flip room. Ngayon i-jack na natin yung kanyang tapos yung hose. Then ilagay na natin. So on natin yung tingnan natin kung gagana ba yung ating sa 1.5 halos hindi siya gumalaw. Kaya natin kanina ay 3 liters umilaw yung ito, yung una.
Tapos ngayon dinagdagan pa natin ng 2 liters. Oh, naging 3 na yung bar niya. Bali 2 bar na lang ang kulang niyan. It means nung 5 liters, kung 3 liters nang nilalagay natin, baka mag-full na siya. Kaya alam natin pagka umiilaw itong unang-una, ibig sabihin nasa 3 liters na tayo, 3 liters. Pagka nag-e-empty na tayo, ibig sabihin pababa na tayo ng 3 liters. Sa bagay, yun yung pinaka-reserve natin. Ibig sabihin, reserve na natin yung may 3 liters pa tayo na makakapaghanap ng gasoline station. Kasi itong alam ko 9 liters ang capacity ng Rusi So, subukan natin na i-pull natin kung magpo-pull rin yung fuel gauge natin. Kakargan ko ulit. Bali, ang nailagay natin lahat dito ay 8 liters. Wala na tayong pero nag-pull na siya. 8 liters, 1 liter na lang, talagang puno-puno na yung tangke. Pero kung makikita mo rito, nandun na sa yan, nakikita nyo yung gumagalaw. Kaya 1 liter na lang yung ilalagay mo rito, 8 liters na. Pero doon full na. Kaya ang pinaka-guide natin ngayon dito ay pagka nasa 1, 2, 3, pag nasa 3 na tayo ron, ibig sabihin may 5 liters. Nasa 4.5 to 5 liters yan. Kaya pagka pumunta rito sa pangatlo rito, ibig sabihin nasa 2.5 yun sa ating unang bar. Yun ang pinaka-reserve natin. Kaya sakto. Ibig sabihin na okay pa rin siya. Pagka nasa 1 bar na lang tayo rito, it means nasa 2.5 or papasapan 3 ang liters natin. Kaya pagka kumindat-kindat na to, ibig sabihin alam natin nasa 2.5 na yung natin, 2.5 na ang gasolina natin. Yung sa gasolina sa indicate na yun, bago mag-blink yung natin, yung red natin, may mahahanap pa tayong mga gasoline station doon sa 2.5 na liters meron tayo. Yun ang pinaka-reserve natin yan. Kaya goods pa rin. Kaya lahat, kumbaga, yung project natin ngayon ay nagawa na natin. Itong si ating motor na si Meta Magnus. Yan. Ethan Crabman. Yan ang katas ng ating YT. Katas ng YT natin yan. Kaya pinagaganda natin. So, papakita natin yan, na gumagana lahat ang yan. Ilaw. Yan. Tapos, ito naman. Yung hazard. Yan. Tapos ito, yung yung ilaw na start natin. RPM, gumagana yung RPM. Gumagana ang RPM natin. Nasa 6 kilometers pa lang ang tinakbo ng natin. Kaya yung ilaw natin, yan, nakita nyo. So, tatakpan na natin yung tangke, then i-start na natin. Nakikita nyo yung clock indicator natin kung paano yung interval ng mga oras ng paggawa natin. Nakikita natin dyan. Diba? Dahil yan naka-program na rin sila, naka-connect na yan. Kaya yung oras niya na tama. So, ilalagay na natin yung rito. Gasoline tank. Para finishing na ang ating si Meta Magnus. Yan. Yan, na-on na natin. Napakaganda, di ba? One start yung ating RPM gumagana yung RPM natin. Yung natin hazard yan, may ilaw yan kabila tapos yung high beam yan. Ito yung high beam low beam, ilaw gumagana yan. Ito, tingnan mo na
Okay, Dikitron. Off natin. Yan. Kaya all goods na lahat, all goods na lahat. Pagdating naman sa cambio, Primera. Primera. Segunda. Tercera. Kwarta. Quinta. Nahirapan kasi hawak ko kasi yung cellphone eh. Inaalog ko lang pero okay pa rin yan. At least gumagana na lahat oh. Yan, neutral. Kaya okay na. Kaya hope nakatulong tong ating DIY. Nakita nyo yung mga tools na ginamit ko rito. Yan. Barena. Andyan yung mga tools na ginamit natin. Sasara na natin yung bangko niyan. Na okay na. Na complete na yung ating project. Yung speed meter natin na digital. Plus yung gas tank. And silipin natin sa ilalim. Makikita nyo. Wala kayong makikita ng tagas dyan. Walang nananagas. Walang tumulo. Patulog yung sinasabi ng iba na baka daw tumagas yung gasolina. Pero wala naman, no? Wala. Wala siya. Kaya okay na. I hope nag-enjoy kayo at mas nag-enjoy ako kahit na nakakapagod na ginawa natin to, binutasan natin na napakatigas niya. At least nagawa natin yung project natin. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Ethan Craftsman. Maraming pa tayong gagawin na video about sa mga nabibili natin online at nagagamit natin sa ating motorcycle o sa pang-araw-araw nating pamumuhay. So, lagi pong tandaan ng paalala niya ng mga lingkod na si Ethan Craftsman. Enjoy, keep safe, and God bless!